Magandang hapon mga kabay. So ito yung last ko na repair mga kabay. Dito 811 yung model niya mga kabay. 5 kilos po ito ng jackhammer ng DeWalt. Ito gumagana siya mga kabay pero wala po siyang hammer. Ayan po, pandarin natin. So lagyan natin ng bala mga kabay para malaman natin kung wala ba talagang hammer. So ayan. Merong konting bumabayo pero wala, ang hina talaga. So pwedeng yung pag ganun kagaralgal mga kabay, baka sira din pati bearing nun. Tapos connecting rod. So tara mga kabay, buksan natin. So yan mga kabay, nakalas ko na po yung mga screw. So hugutin na po natin. Ayan, angat lang natin yung carbon brush, magkabilaan mga kabay. Tapos syempre gagamit tayo ng long nose para ating tanggalin ang terminal. Magkabilaan yan mga kabay. Tapos syempre meron pa isang tatanggalin yung sa kanyang control module. Ayan, bali dahan-dahanin nyo lang at baka mabunot. So ito pa pala mga kabay, tatanggal. So na-repair ko na to mga kabay. Meron akong engrave dito. Ayan, 38583 11/17/2022. Ayan, so 22, 23, 22. Ano yun? 17. Dalawang taon na mga kabay. Ibig sabihin, maingat pa rin yung may-ari nito. Kasi yung sa kakilala namin na construction, minsan isang buwan lang, putol na naman yung connecting rod. So, pero yun talaga, gamit talaga, walang pakialam yung gumagamit. Importante sa kanila, yan, tibag nila yung ginagawa. So ayan mga kabay, mapapansin nyo po, ayan, may sayad po siya dahil ayan durog po bearing yan mga kabay. Ayan. So bubuksan natin yan mga kabay. Yan po yung dahilan kung bakit maingay. Yung bearing na 6001, yan sigurado durog yun mga kabay. Kaya siya maingay. So yan po, laki ng palag. Dapat hindi po siya ganun ka lakas o kaluwang. So ito, sobrang luwang na mga kabay. Pero syempre, bago natin makalas yan, ay kalasin muna natin yung kanyang circlip. Ayan. Baliktad. Oh, baliktad din. Ito. Yan. Ay, bumitaw pa. Huwag kang bibitaw, Brad. Kapit lang. Yun, sira din ang o-ring nito mga kabay. Dahil lumabas po yung langis dyan, ibig sabihin yung o-ring dito sa may spindle, punit din po yun. Ayan o, tignan nyo, malabas yung langis dyan. Dapat hindi siya dapat gito. So isa nga ang ibig sabihin yan mga kabay, yung o-ring nung spindle ay punit rin. Tanggalin muna natin yung bulitas mga kamay at baka mawala. Ayan. Bago natin kalasin. At syempre ipunin nyo yung bulitas at baka mawala nga. Ayan. So wala na mga kabay. So pwede nyo na kalasin yan. Or ito muna. Ito muna mga kabay.
So ayan, no. Wala na pong housing yung bearing. Nadurog. Tapos yung dito naman mga kabay, ayan, babaklasin din natin ito. Ayan. Bago nyo po bunot. Ayan. So yan mga kabay. Nakalas na yung striker. Ayan. So yan mga kabay. Hindi naman po naputol yung connecting rod niya mga kabay. Oh. Kaso lang, maluwang na po yung lagayan ng crankshaft. Kaya po siya maalog. Ayan. So papalitin po tayo niya. So check lang natin lahat kung ano yung papalitan. Yun. Ang dumi. So lilinisin po natin ito mga kabay bago natin isara para po pag in-approve ng customer ay hindi na po ako mahirapan. Ayan. So ayan mga kabay, nakita ko na po kung ano yung i-estimate natin. Ayan, syempre una connecting rod, bearing 6001. Ayan, tingnan nga natin kung 6001 ba yun. Baka mali tayo. 6001 o 601. So hindi ko na makita mga kabay. Malabo. Ay, malabo. So 6001 yun mga kabay. So ayan mga kabay, bali ang estimate natin dito, bearing 6001. Sasama ko na po yung seal nya dahil mukhang lumabas din dito yung langis, so sira na rin yung seal. Connecting rod, o-ring sa piston, o-ring sa striker. Ayan. At syempre po yung o-ring dito sa may spindle. So ito yung mga kabay, yung o-ring sa may spindle. Ayan po. Isa na lang. Nadurog na yung isa mga kabay. Isang o-ring na lang ang natira. Ayun, wala na. So nadurog. Ayan. So isang o-ring lang po. So dadagdag tayo niyan. Tapos o-ring din dito. Ayan. Andito pa naman yung isa. Ayan. So yan lang po mga kabay. Ulitin ko. Ang estimate po natin ay teka lang. Pwede pa. So ulitin ko lang mga kabay. 601. Ayan. 601 o 6,000. Hindi ko gaano nakalimutan ko mga kabay. Basta yun po yung bearing na yun. Tapos yung connecting rod nya, o-ring sa may piston, o-ring sa may striker, tsaka dalawang o-ring dito sa may spindle. Ayan. So yung crankshaft nya mga kabay, hindi ko pala natingnan. Ayan, pupunasan ko muna. Baka naman ay manipis na. So okay pa mga kabay dahil yung shafting ng armature ay okay pa naman. Ayan. So yan lang mga kabay, hindi ko na po ipapakita kung paano ibuuin dahil lilinisin ko pa nga siya. Papakita ko na lang sa inyo mga kabay kapag in-approve ng customer. So yun lang mga kabay, ulitin ko. Bearing 6001, o-ring sa may striker, o-ring sa may piston, o-ring sa may spindle dalawa, at ano pa? Wala na po. Connecting rod. Yun lang po. So maraming salamat mga kabay. Papakita ko na lang mga kabay kapag in-approve ng customer kung paano natin ikabit yung o-ring, yung connecting rod, at yung carbon brush pala mga kabay. Ayan. Munti ko na makalimutan. Lagpas na po siya sa kalahati kaya papalitan ko na siya.
So yan lang mga kabay, maraming salamat sa panunood at palike and share na rin po at baka naman pwede pong subscribe nyo po sa aking YouTube account na Inom Tabay. So maraming salamat mga kabay, bye bye.